Ito yung mga sinasabi ko sa inyo mga lods. Pag pinakain mo ng rice with or integra, ayan ang magiging epekto. Pagkakita sa iyo, yan. Para silang mga unggoy nagsasalimbayan sa screen mga lods. Bang. Magandang araw mga lods. Ayan. Kita nyo naman yung mga natin, mga kits natin. Sabi ko sa inyo mga lods pag pinakain mo ng integra at saka kanin yan, kinabukasan, ayan ang epekto. Aabangan ka. Parang sila, parang gutom na gutom. Baga siguro yung integra pampakondisyon to di ba chick booster yan yung integra na gamit natin sa mga inakay. Ayan mga lods ayan na, nagkarayot na mga lods. Ayan na, rayot na. Ayan mga lods, ayan from dambula na kita niya mga lods. Ganyan yung epekto niya pag pinakaan ng integra, para silang nakachongki. Di ba mga lods? Kaya amo yung alaga mo sa'yo. Kasi takaw na takaw sila. Kaya kung mo alam nila ikaw yung nagpapakain, ayan ang epekto niyan mga lods. Di ba? Sabi ko sa inyo yung vlog natin ng yung huling vlog natin na ipapakita ko epekto niya ayan, yun na epekto niya mga lods. Para silang kumbaga sa grocery mga lods, panic buying. Nagkaka-stampede pa mga lods. Ayan yan mga idol. Kaya kung gusto nyong umamo yung mga alaga nyo, ibigay nyo yung gusto nila, yung gusto ng kids mo, di ba? Integra with rice. Siguro gagawin mo talagang medyo bago ka pa lang sa pag-iibon, pagkaraan ng 4 na araw, kasi delikado rin to palagi pero kung isang beses isang linggo pwede yan. Ako panigurado kilala ka ng mga alaga mo mga lods. Tapos yun nga palang total hindi naman nagpapa-shoutout. Isa shoutout ko lang. Sabi niya nahihiya daw siya huwag ka maya lods kasi nasa larangan tayo ng ipunan yun talaga yan. Shoutout sa iyo idol lods. Siya po si Monique Godisado. Correct mo na lang ako idol kung mali yung pagkabigkas ko. Siya si Monique yan. Hindi ko lang kung baka Monico siya mga lods. Yan, taga po siya, Rosario, Cavite. Kung hindi po ako nagkakamali yan idol, shoutout sa iyo. Medyo parang nasilip ko yung parang may ibunan ka rin mga lods Shoutout sa iyo idol, pati nasa sambahayan mo. Maraming salamat sa panonood, sa pagsuporta sa ating channel mga lods. Pati na rin yung mga idol natin dyan na laging nakasubaybay. Shoutout sa inyo lahat. Okay, balik na tayo dito sa ating mga makukulit na alaga. Ayan mga lods kitang-kita nyo, talagang walang pagitan, dikit-dikit yan. At ang kagandahan dyan mga idol, mga lods, pag lagi mong alagang-alaga mo yan, tapos naibibigay mo yung kahit hindi man eksaktong tama, at least tama yung pakain mo sa kanila, maganda yung trato mo. Hinahawakan yan mga lods. Makikita niya mamaya na
nahawakan mo, nabubuhat mo siya na hindi pumapalag. Tapos, hinahaplos-haplos mo parang batang maliit. Ano yun? Hindi papalag mga lods. Kasi parang ano eh, nararamdaman kasi nila yung ano, yung trato mo sa kanila. O, yan o, mga lods o. Yan o. Kita nyo, walang palag o. Hindi man lang nagpupumiglas eh. Kasi sa normal na ibon, pagkahawak mo niya, lilipad yan eh. Papalag yan eh. Kakagating ka. Di ba mga lods? Pero tingnan nyo, walang istansya na kinagatakon yan. Yung mga yan o. Yan o, dadapo pa sa kamay ko. So, ibig sabihin, kilala ka na ng mga alaga mo. O yan o, kuha pa ako ng isa o. Yan o. Walang ano, walang kapalag-palag mga lods. Kasi, alam nila ikaw yung ano nila. Ikaw yung boy nila. Tagapakain, tagalinis ng kulungan nila. Yan yung mga lods. Kaya, mamahalin ka rin yan. Kasi siyempre, kasi mga yan lods, ano lang yan, maliit na hayop lang yan. Pero, binigyan din ng kaisipan ng Diyos yan mga lods. Diba? Although, merong mga hayop na kung tawagin ng mga predator, ay talagang ano yun, kagaya ng leon, buhaya, lahat na mga nananakmal, mga carnivorous karamihan. Kasi wala naman akong natatandaan o alam na predator tapos kinakain gulay, dahon, gano'n. Walang gano'n mga lods. Karamihan sa predator, carnivorous yan. Di ba mga lods? Ewan ko lang, pero ako wala akong alam na predator na ano, na damo lang ang kinakain o kung ano lang. Karamihan carnivorous yan. Kaya nga predator eh. So, maliban lang sa mga ganon lots. Yan, kagaya ng ibon, di ba? Pagamat may ibon na carnivorous. Pero ano yan? Kasi nilagyan ng Diyos ng ano yan eh. Nilagyan niya ng kaisipan din yan. Mataas nga lang ang kaisipan natin sa mga yan kasi tayo mga lots, kumbaga sa mga hayop, tayo yung pinakamataas. Total, hindi naman tayo hayop eh. Kumbaga sa nila lang. Diba? Lahat yan. Magmula sa hindi nakikita ng mata mo hanggang sa nakikita ng mata natin, mga malalaking hayop, tapos sa tao. Tawag dyan, nilalang. Kasi nilalang ng Diyos yan lahat. So tayo yung pinakamataas dyan. Sa lahat ng nilalang ng Diyos, tayo yung pinaka-higher. Kaya minsan ang tawag nila ng ibang tao, kumbaga sa hayop, tayo yung pinakamataas na uring hayop. Ba't nila nasasabi yun mga lods? Kasi may tao, asal hayop. Di ba no? Pero hindi naman lahat. Ilan lang yun. Kaya minsan nagiging kasabihan ng tao yun. Pero sa realidad, lalo na kung Biblia ang pag-uusapan, tandaan nyo mga lods, lahat ng bagay na nakikita natin sa mundo, dahil sa tao yan. Ginawa ng Diyos yan dahil sa atin. Alam nyo ba yun? Ginawa ng Diyos yan dahil sa atin. Ano lang kasi yan eh, mahabang kasaysayan lang yan. Pero parang kang nagbasa ng ano, isang history, mga lods. Lahat yan, nakikita mo. Kasi nakalagay sa Biblia, ano eh, supilin yung mga hayop eh. Lahat. Kaya nga kita mo, di ba, kahit anong bangis ng hayop, napapaamo ng tao. Kasi, sinabi ng Diyos yun, supilin. So, kaya, halimbawa, yan, balik tayo sa mga kids. Kung sa kids, di ba, nakikita natin, merong natuturuan. O nasusupil natin. Kasi nasa Biblia yun, mga lods. Utos ng Diyos yun. Supilin nyo. Kaya nga pansinin nyo,
Sa isang lugar na mga bihira tao, nangingibabaw ang hayop eh. Kaya pag napunta tao, todas ang tao. Eh, kaya nga ano yun eh. May tinatawag tayong eco-balance eh. Kasi pag nangibabaw yung mga hayop, eh delikado tayo mga tao. Di ba? Kahit sabihin mo yan, yung kahit mga kits lang. Pag sumobra yan sa isang lugar, hindi nasupil yan. Magiging ano yan, magiging peste yan. Ako may napanood ako mga idol eh, mga lods eh. Napanood ako sa YouTube. Sumobra yung dami ng ibon. Nagiging ano na sila, nagiging perwisyo na sila sa ano sa mga tao, sa mga pananim, sa mga bahay nila. Nagiging perwisyo sila. Kaya utos yan supilin eh. Eh sa atin naman dito sa Pilipinas, hindi naman ganun karami. Totally, ano nga yan eh. Hindi nga galing sa atin yan. Sa ibang bansa yan eh. Hindi dito nature sa atin yan eh. Kaya nga tayo, di ba, nag-aalaga. Kasi sa ibang bansa, parang normal na ibon lang sa kanila to. Parang naging ano nga to eh. Yung napanood ko eh. Parang sobrang dami. Parang peste na sa kanila. Eh kasi hindi nila nasupil mga lods. Maring hindi sila sumunod sa panuntunan ng Diyos doon. Kaya ganon. Pero sa Pilipinas, pinaparami naman natin kasi wala tayo neto niyan, di ba? Sa ibang bansa yan. Totally ako, nung maliit pa ako, alam ko, napakamahal ng ibon na to eh. Kaya nga, si Mrs. nung gustong bumili, sabi ko, mahal yan. Sabi niya, hindi, 700 lang yung pares. Ang mga time na yun, mga lods. May 1,000 pa nga eh. Kaya sabi ko, mamaya, mukha lang lovebird yun kasi mga lods, merong ibon. Kamukha sa ng parakit pero kumakain ng pupo ng tao. Sa probinsya, yung mga galing probinsya mga lods, alam yan. Maingay na ibon yun. Kasi nung maliliit kami, pag umetsas ka, di ba, dati sa ilog-ilog, babantayan ka na ng ibon na yun. Pag alis mo, yun na, papapakin na yung ano. Ganun yung mga lods. Kaya ano yan, si Commander, no, sabi ko, wag yan, mamaya yun yung kumakain ng ano eh, pupo eh. Sabi, hindi, lovebird daw yun. Yun, matagal pa ako bago ako bumili kasi yun nga, pagkaalam ko mahal. Eh, yung pala, ano na, affordable na, kumbaga. Kaya yan, mga lods, yan yung mga alaga natin na sumobrang dami, di ba? Na si Mrs. ang may pakana, kumbaga. Ayan, naparami na namin. Kaya ganun lang mga lods sa pag-aalaga. Gusto mong maamo sa iyo yung ano, yung alaga mo. Huwag mong ano, huwag kang maingay, yung sigaw ng sigaw, ayaw ng ibon niya. Tapos ibigay natin yung ano, yung dapat sa ibon. Gaya na sabi ko dati sa vlog ko, nabanggit ko na. Na-captured na natin kasi, kinaptured natin. Nilagay natin sa kulungan, wala silang laya. Kaya hanggat maaari, yung kinakain nila sa nasa ano sila, labas, ibig sabihin, sa wild, ibigay natin mga lods. Hindi man 100%, at least na ibibigay natin. Kahit bili-bili lang sa palengke. Di ba mga lods? Kaya nga ako, di ba, pinakita ko sa inyo yung taniman ko na ano, para sa kanila yon totally. Nakikiamot lang kami sa mga ibon, mga lods. Pero intended ko talaga ron sa kanila yun. Mga talbos ng kamote, lukbati, ang lalaki ng mga dahon, mga lods. Tapos yung magic ano, yung magic plant. O, dun sa nagtatanong, kasi baka hindi niya nasagasaan dun sa mga lumang video. Ito, nakalimutan. Di ko uli ano eh. Kasi pag nasa trabaho ko lods, ano, pasilip-silip lang, nakakalimutan ko yung ano. Sumasaglit-saglit ako nagtitingin ng ano. Yung nagtatanong, kung daw halaman yan. Kasi, isa nga, di ko na sinasagot kasi ano eh. Parang ano, although, sabi ko eh, baka talagang hindi niya alam.
hindi niya napanood. Oh, Lods, kung nanonood ka uli, kung sino ka man, yung pangalan ng ng halaman, Chinese violet. Ayan. Isa siyang ornamental plant. Ano yun? Totally pan-display yun sa garden. Aksidente lang na-discover ko siya. Although totally tinesting ko sa isang ibon yun, Lods, tapos wala naman toxic. Ayun, tinuloy-tuloy ko. Pero dun sa isang ibon lang yun. Tapos dinamihan ko, okay naman. Hindi pinakain ko lahat. Ayun, na-discover ko tuloy na pag pinapakain mong ganyan, sila? Kumbaga sa tao, robust. Di ba mga Lods? Oh, ito yung patunay na talaga. Yung pinaproject natin, di ba? May kapatid akong pinaproject, mga Lods. Ito mga Lods, so yung kasi nag-experiment lang ako. Alam ng mga masungid na taga-panood dito sa vlog ko yun. Una, tinesting ko lang. Wala, hindi ko pinapakain. Ang tagal. Hindi sila nagpeper. Ginawa ko, Lods, kinargahan ko ng kinargahan. Inaraw-araw ko siya. Ayun. Isang araw nagising ako dahil nga busy tayo, di ba? Ayun, na itlog? 5 yata o 4. Yun yung mabait na pinicture ko na hindi man lang gumalaw. Walang kagatol-gatol na, hindi man lang nailang. Yun. Magkapatid yun, mga Lods. I-experiment natin kung anong epekto. Kasi sabi nga nila, may effect daw. Tingnan natin kung anong epekto. Kasi malalaking lahi kasi yun Ang gusto ko makapagpalabas ako ng mga talagang solid kasi yun mga Lods, malaki pa sa African. Yung pinares ko na yun, sobrang laki. Kasi anak sila ng budget kit. Kaya ang lalaki. Totally yan. Sana mapisa. Mapisa sana kasi meron ng nun. Meron ng may-ari. Yung dalawa. Di pa lumalabas, na yun. Nakamarka na yun, sana mapisa. Diba mga Lods? Kaya yun, ganun lang sa pag-iibon. Minsan mag-eksperimento ka. Aalamin mo yung research. Kasi nung una kasi mga Lods, hindi ako nagre-research, wala. Lagi ako namamatayan, talagang nakakalungkot. Nilalaro mo palang ibon mo, mamaya tumba na. Sabi ko, ano kaya problema? Ayun. Lahat ng problema, sapola, skull mite, mite. Tapos nakakain ng tayo ng daga, tayo ng itis. Delikado pala yun. Hindi ko alam Siyempre, bago pa tayo. Pero ngayon, nawa ng Diyos dahil natuto tayo, sinabayan natin ang research. Totally aamin ako talagang ni-research ko talaga. Hindi naman totally yung sunog kila, hindi. Yung mga cause, kumbaga cause ng biglang namamatay ang ibon. Although tayo naman setsa gusto mo mamamatayan ka, pero hindi yung kagaya sa akin, halos namatay ngayon, tapos mga ilang araw patay na naman isa. Sabi ko, sayang. Ayun, kaya nag-research ako kasi napanood ko, sabi matibay ang buhay ng ang parakeet Tapos sa akin, namamatayan ako lagi. Bili naman ako ng bili. Dati yun mga Lods. Kaya yun, nag-umpisa na ako mag-research noon. Tapos yung mga matitinding mag-aalagang ganyan, ni-research ko, talagang ayun, natuto tayo ng konti mga Lods. Tapos bukod sa research, rin tayo, sariling pag-aaral natin para sarili mong inventong paraan, kumbaga, paraan mong sarili, kumbaga. Kaya gano'n mga Lods. Matali ako nga hindi ko lang talaga kaya kasi siyempre mahirap tayo mga Lods Gusto ko talaga bumili ng ng budgie.
Kaya lang, mahal eh. 5,000, 6,000 ang pares. Minsan 8,000 pa nga. Kaya hindi natin kaya mga lods. Ano siya, masyadong mabigat sa bulsa mga lods. Siguro tsaka na pag kumikita na tayo sa KYT. Kasi kakatel pa nga mga lods, hindi ko pa rin mabili. Mas mura-mura ng konti yun, hindi ko mabili. Kasi sa naman mga lods, sa yung budgie naman kaya gusto ko, papalahi ko sila. Kasi pag yung budgie, dahil na to may budgie kit na ako, tapos budgie. So maganda na yun. 75% na yung ambo ganon. Diba 75% na yun kasi pag sa ina 50-50, diba Kaya yun lahi na budgie kit na kaya 75% na yun. Hindi pa natin kaya mga lods eh. Saka yun, maganda yung budgie talaga. Mabait. Gusto kasi sa alaga, mabait. Kaya siguro mga pagdating ng araw, malay nyo, merong mag-sponsor sa atin, di ba, Malay mo, may nanonood na marami na siyang budgie. Tapos napanood niya ako, di ba? Ganun lang yung mga lods eh. Kasi kahit ako ginagawa ko minsan yan eh. Pero tandaan nyo, mga lods ay yung mga malalapit lang. Siguro kung malayo, kaya lang hindi practical eh. Magkano lang halaga ng parakits? Ang benta ko 500, 450, 400, 375. Tapos kung ipapamasahe mo, malayo. Diba mga lods na? Kaya yung mga nakakadali dito sa akin, dito lang. Bibilis mga lod pag sinabi mo. Diba, punta ka rito, maya andyan na eh. Pero bihira na yung mga lods. Kumbaga, kagaya niya, May mga kasi, hinihiwalay ko yung pamigay, mga lods. Although, pera yung kumbaga sa kaibigan, meron tayong mga special na kaibigan. Tapos meron, hindi ko nga kilala mga lods eh. Pero siyempre, siguro nanonood sa atin, napapanood niya. Hindi ko yun mga lods, hindi ko binibidyo yun kasi mamaya magkayaan, patay tayo ron, di ba mga lods? Hinihiwalay ko yun yung Dito, meron na naman ditong lapit lang, nasa kanto lang. Sabi ko, punta dito hindi naman pumupunta. Mahirap naman ako pa pupunta mga lods, diba? Yun lang yun, para ka humingi ng malunggay. Hindi ako ng malunggay sa kapitbahay. Kaya pong malunggay, di sabi mo, pitas ka, di ba, Yun lang yun. Pero dito lang yun mga lods kasi malapit. Pero kahit malayo, kung dadayuin mo ako, pwede rin lods. Nadayo mga lods di ba yung kasi kumbaga sa kamatis, good size, large, medium, small, ganon, parang ganon. Di ba merong pamigay? Parang ganon. Totally, nga yan basta, malapit na. Pero sa ngayon, kahit pa paano, nag-ano naman tayo. Hindi ko na nga alam binablog kasi siyempre, kakayaring sabihin ng tao, pambira Hindi mo inano mo pa. Pinost mo pa, di ba? Kaya. Pero yung pinamimigay ko yung mga yan nabanggit ko sa inyo yung mga small. Mga maliliit na parakit yun. Pinamimigay ko yun. Dito lang. Pero bihira yung lods kasi minsan pinapares ko rin maliit tapos maganda. Magaganda sila yung maliliit. Magagandang klase sila kaya pinapares ko sa malaki pag nagbugang ganda. Ganun lang mga lods. Sana maabot na natin yung 1K para talagang natin to, kakalat natin to. Kaya ang gawin nyo mga lods, mag-comment kayo na mag-comment para lalo na kung malapit ka lang dito sa metro ka lang yung kumbaga madali mong takbuhin panay-comment lang
Yung problema ko nga nito kasi yung mga ano natin sa parting malalayo, yun ang problema. Mahirap yan, no? Siguro, ano na lang. Depende na sa kanya kung paano ano. Pero pag ano, pamimigay na lang natin uli. Raffle na lang uli mga lods. Lapit na yan. Konti na lang yun. Lalo na ngayon, nakita ko ano, mabilis siyang umangat eh. Diba mga lods? Okay mga lods, hanggang dito muna. Maraming salamat sa panonood. Bye bye.